Sa mga hahabol pa lang sa pagbili ng paputok, kumustahin natin ang presyohan sa Bocaue, Bulacan. Umaksyon live si Jenny Dongon. Jenny, ilang oras na lang at New Year na, bagsak presyo na ba mga paputok dyan? Lucy, sa mga gusto pang humabol sa pamamili dito sa Bocaue, Bulacan, medyo lakihan nyo na po ang inyong budget. Nagkakaubusan na kasi ng supply at nagtaasan na yung presyo ng mga paputok dito. Hindi raw kompleto ang bagong taon para kay Joe kung walang mga paputok. Kaya kahit maulan, dumayo pa siya sa Bocaue, Bulacan. Yun nga lang, ubos na ang mga paputok na gustong bilhin ni Joe. Wala po, bago lahat. Wala na dito sa listahan ko. Dala ko pa naman to, malaking discount ko sa ano. Ano yung mga particular na sa listahan mo sa Quitties? Ano to Quitties, Aerial, mga ganyan, yung malalaking ganyan. Kaso naubos na Ang ibang tindahan, umaga pa lang, sarado na matapos maubos sa mga paninda. Ang mga bukas naman, limitado na lang ang stock at nagmahal na ang presyo. No choice, dahil yung mga bata nakasanayan na kasi yung nagsisindi sila ng mga pailaw pagdating ng 12. Ayon sa mga nagtitinda, 40% ang taas presyo sa mga paputok ngayong araw. Halimbawa, ang tinatawag na 16 shots na firecracker na dating 1,000, ngayon nasa 1,500 pesos na. Mas tumaas ngayon. Konti na lang yung supply namin. So like sa lahat ng store kami na lang yung meron ng supply. Pero kumpara raw nung nakaraang pagsalubong sa New Year, mas matumal ang benta ngayon. Taong 2017, inilabas ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order No. 28. Nakasaad dito ang pag-regulate at paglimita sa paggamit ng paputok at mga pailaw sa mga komunidad. Inatasan din dito ang mga otoridad na kumpiskahin ang mga iligal na paputok, gaya ng Watusi, Piccolo, Super Lolo, Boga, Goodbye Philippines, Bin Laden, 5-Star, Plapla at Kabasi. Muling paalala ng mga otoridad, bumili lang ng mga legal na paputok at gamitin ito sa mga firecracker designated zones. Nagpaalala rin ang lungsod na Makati na bawal pa rin magpaputok sa Barangay Bangkal, Pino del Pilar at Magallanes na naapektuhan ng gas leak sa West Tower Condominium noon pang 2010. Lucy, sa ngayon may mga mangilan-ngilang tindahan pa ang bukas. Pinapaubos na lamang yung mga supply ng kanilang mga paputok. Ayon naman sa mga tinderang ating nakausap, bago mag-alas 9 ng gabi ay magsasara na sila ng tindahan. Gusto rin daw kasi nilang makasama yung kanilang mga mahal sa buhay sa pagsalubong sa bagong taon. Lucy. Maraming salamat, Jenny Dongon.